Malakay Morger o Saint Malakay ay ang kauna-unahang Irish bishop na kinanonized ng Roman Catholic Church. At hindi lamang iyan, kinikilala siya bilang isang propeta sapagkat marami sa kanyang mga sinabi ay nagkatotoo at isang malaking revelasyon ang binanggit ni Saint Malakay patungkol sa huling kapanahunan at patungkol sa katapusan ng mundo na pinabanggit niya na ang katapusan daw ng mundo ay magaganap sa ating kapanahunan. This prophecy of Saint Malachi or Malachi, however you want to say it, is a forgery that were written at that time. Yeah. And that's why they seem unusually accurate before about 1590 and much less accurate after about 1590. Yun. Ang napakinggan nyo ay si Jimmy Akin, converted pastor na isang Catholic apologist na yung alleged prophecy of Saint Malakay ay isang forgery. Pero alam nyo ba, ginagamit yan ng mga anti-Catholic na pananakot. Una, ginagamit nila na posibleng matupad na umano ang hula ni Saint Malakay na sinabing kauna-unahan daw santong kinanonize ng simbahang Katoliko. Una, hindi yan totoo. Ang kauna-unahang santong kinanonized ng simbahang Katoliko ay walang iba ay si Saint Aldaric, isang obispo sa Augsburg, mga kapatid, sa panahon ni Pope John the 15 sa taong 993 Anno Domini. Wala pang ibang sikta niyan. Formal na kinononize ng simbahan. Pangalawa, na misleading, kinikilala daw natin na propeta si Saint Malakay. Hindi yan totoo. Una, di nga natin opisyal na pinaniniwalaan yung lumabas na propesiya ni Saint Malakay. Pero itatama natin, mga kapatid, dahil nagsilabasan ngayon ang mga fake news sa mga marites sa ibang sikta. Samahan ninyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, kapatid na Juicy at si kapatid na Queen L. Juicy Taruma. Welcome po sa ating live streaming. At bago tayo papasok sa punto por punto, ating tatalakayin ito at inaniyahan natin ang ating mga kapatid. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at Kasi i-share. kinalingan, pag Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome po. At welcome natin ang mga kapatid natin na nag-comment, pumasok ngayon lang. No, sila si Sandiv QS, maayong gabi, Bro Endel, Melchor Garion, o si kapatid na Juicy yan sa UK. Ilagay niyo kung saan kayo nanood ngayon para ma-acknowledge natin, no? Mag-comment kayo, ilagay ninyo. At coverage din tayo sa funeral mass ni ni Pope Francis. Si Alex Pipito, maayong gabi, watching from Caloocan. Si Luis Sumanting, Bro Windel, may napili na ba na obispo? Wala pang conclave. Si Heraldo Tadley, mayong gabi, Bro Windel, watching from General Santos.
Melchor Carrio dyan sa Bicol. Si Solidong Katoliko watching from Kuwait. Kumusta kayo dyan? Si Marlon Manaog, mayong gabi, Bro Windel. Si Arnel Paigalan from Davao. Si Manolito, hi Bro Windel, good evening, watching from Sukat Paranaque. Sa lahat ng mga message, nag birthday greetings, paabot ko na lang dito na maraming salamat sa inyo mga kapatid at sa mga nagdasal. Maraming salamat. At hinihiling ko patuloy niyo ang panalangin, lalo na sa aking father-in-law na sumakabilang buhay na. Ang pangalan niya ay Binbienedo Carcueva Osorio. Si Marlon Lapay from asan ba yun? Caloocan, Caloocan North, Caloocan. Si Marlon Manaog, si kapatid na Erlinda Lapay diyan sa Makati. Si Bini Gukotano sa Lapu-Lapu City. St. Anne Catherine Emirates. Good evening, Sir Talibong, sa lahat ng mga Katoliko. Ropo Pilonio. Good PM, Rod Windel. Nagtanaw sa live ni Muderi sa Barili, Cebu. Si Achilles Anhao. Pero sa 5 years prophecy ni Nostradamus ay the next pope from the Ireland. Si Nostradamus, din pinaniwalaan ng simbahang Katoliko. Tatalakayin natin yan sa susunod. Occult siya. No? Occultism. So mag-ingat kayo ha. May mga ritual siya at may babala si Father Chad Referger kaugnay kay Nostradamus. Wag din natin yan paniniwalaan dahil occult ang kaniyang practice. Si Miguel Gomez, mayong gabi, Bro Windel, Muslim Islam. Good evening, Bro Windel. No? Kung maalala ninyo mga kapatid, kanina sinisilyuhan ang kabaong ni Pope Francis, 3 layers ng kabaong. Ano po ba yun ang kahulugan? Ano po ang simbolo nun? Balik muna natin na si Muslim Islam, pag-ibig, humble heart sa atin lahat. Okay. Ito muna bago natin tatalakayin. Alam mo bang pag namatay ang isang Santo Papa, hindi lang isa, kundi 3 kabaong ang ginagamit sa kanyang libing, at bawat isa ay may kanya-kanyang malalim na simbolo. Bakit nga ba ganito ang lumang tradisyon ng Vatican sa paglibing sa isang Santo Papa? Ito ang kwento ng 3 kabaong sa isang sumakabilang buhay na Santo Papa. Ang unang kabaong ay gawa sa sipres. Ito ay gawa sa kahoy na sipres. Isang simpleng kahoy. Dito ilagay ang katawan ng Santo Papa. Kalakip nito ang eulogy ng funeral mass. Ang 3 bag ng mga barya na gawa sa silver, gold at copper. Ang bilang ng mga barya sa bawat bag ay katugma sa bilang ng kanyang panunungkulan bilang Papa. Halimbawa, 10 barya bawat isa ay nangangahulugan sa 10 taon sa kanyang panunungkulan. Ang kahoy na sipres ay sumisimbolo sa kababaang loob at moralidad. Ibig sabihin, kahit pinakapataas na posisyon sa simbahan ang hawak niya, tao pa rin siya, mamamatay gaya natin.
Itatali ang kabaong gamit ang kulay pula na ribbon at ito'y sinisilyuhan. Pagkatapos, isasara at ililipat sa pangalawang kabaong. Ito ang pinakamabigat at literal na pinakamatibay na kabaong sa 3 kabaong na ginagamit. Ito ang lead na kabaong. Dito, isiniselyo ang seprace na kabaong. Nakatatak nito ang pangalan ng Santo Papa, ang pitsa ng kanyang papasi, nakalagay din ang kanyang coat of arms at ang cross na simbolo ng ating pananampalataya, simbolo ng ating pagkakristyano. Sa loob ng lead na kabaong, ilalagay ang mga importanteng dokumento ng Santo Papa. Dito rin ilagay ang broken seal ng kanyang opisina. Isasara ito bilang tanda na tapos na ang kaniyang panunungkulan. Ang lahat na ito ay ginagawa ng Camerlengo, ang opisyal na administrator ng Vatican kapag bakante na ang trono ng Santo Papa, sedi vacante. Ang pinakahuling kabaong ang tinatawag na elm coffin. Ito ay gawa sa isang elm na kahoy. Ito ay isa sa pinakamahal na kahoy sa Roma. Dito isisilid ang lead coffin. Simbolo ito sa dignidad at karangalan ng isang Santo Papa. Bago tuluyang isasarado ang kabaong, binamasa muna ng kardinal ang nagawa ng Santo Papa. Ito'y isinusulat sa parchment. Ilalagay sa silyadong copper tube at isasama sa loob ng kabaong. Sinisilyuhan ito gamit ang wax seal at may coat of arms ng Chamberlain at Cardinal din. Para saan ang lahat ng mga ito? Para ma-preserve ang legacy at ang memory ng Santo Papa. Yon ang kahulugan sa 3 kabaong na ginagamit para sa Santo Papa. Acknowledge natin, Shadow Kun, good evening sa lahat, taga-subaybay, Bro Wendell, si Sarah, acknowledge natin mga kapatid natin, si Emerson Makintura, good evening Brad, Wendell watching from Bualan, Patrol Base, Kumalarang, 53rd IB, 1st ID, Philippine Army. Ingat kayo dyan, mga kapatid, kumikilos na yung mga NPE sa ibang lugar. So, kung doon na naman sa Basilan, yung mga grupo ng Abu Sayyaf. So, si Shadow Kun, good evening. Saint Catherine, good evening. Si Serek, si Dindam Dabi, sa Quezon City, from Dunos, Quezon City, watching from Lapu-Lapu, Cebu, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Welcome po. Okay, di na natin patatagalin bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid. Ito ang tinatalakay, 70 Adventist ito sa iyong araw. No? Ito. Malachi Morger. Siya ang kinikilala ng Roman Catholic Church na kauna-unahang saint na kinanonize. Una, misleading ang sinabing kinikilala ng Roman Catholic Church na kauna-unahang saint na kinanonize. No? Hindi niya nilinaw dito dahil ang napakauna talagang formally canonized by Pope si Saint Oldaric, isang obispo sa Augsburg sa taong 993 Anno Domini. Si Pope John the 15 ang nagkanonize sa kanya. Kaya yung sinabing napakaunang santong kinanonize si Saint Malachy, una, tama naman na siya'y santo ng simbahang Katoliko. Pangalawa, hindi siya ang pinakaunang santong kinanonize. Tuloy natin. Ang Roman Catholic.
ngunit higit pa sa santo ang pagkakakilanlan sa kanya. Una, walang aral ng simbahang Katoliko na higit pa sa santo ang pagkilala natin dahil ang santo ay parang buwan siyang kumuha ng ilaw galing sa araw, na ang araw walang iba ang Diyos mismo, no? Kung higit pa sa santo, ibig sabihin kinikilala ng Diyos. Pero sinabing propeta daw, kinikilala, hindi kinikilala ng simbahang Katoliko si Saint Malakay na propeta. Ng Iglesyang Katoliko dahil naniniwala Sabi dito sa iyong araw, mga kapatid, yung sa iyong araw ay Seventh-day Adventist yan. Sabi ni Merlin Jane, Black you, bakit po, Father, ang ibang sikta pwede sila natin paniniwalaan sa kanilang pananampalataya na tayo ay Katoliko? Una, lilinawin ko muna, unang sagot, Mary Jane, hindi po ako pare, lalo nang hindi ako madre. Lay po ako sa Catholic Faith Defenders. Pero, una, sa ecumenism, nirespeto natin ang ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya dahil we are equal in terms of human dignity. Nirespeto natin, una, ang kanilang pagiging miyembro sa siktang inaniban nila, pwedeng resulta na sila'y inosente talaga at natangay lang sa maling aral. Pangalawa, no, may paniniwala tayo at inaaral ng itinuturo ng simbahang Katoliko sa Lumen Gentium number 16 at Catechism of the Catholic Church 846 na through no fault of their own do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. So, yung mga inosente, maligtas sila through no fault of their own. Pero, pinaniniwalaan ba natin ang kanilang aral? Hindi. Di natin pinaniniwalaan ang kanilang aral. Halimbawa, ang aral ni Felix Manalo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. Samantalang si Manalo ay anghel. Di natin pinaniniwalaan yan. Halimbawa, si Ellen Goldwhite, kinikilalang propeta ng mga SDA, hindi natin pinaniniwalaan yan. Si Muhammad, kinikilalang propeta, huling propeta daw ng mga Islam, hindi natin yan pinaniniwalaan. No? Pero nirespeto natin, lalo na ang ating mga kapatid, sa iba yung pananampalataya. Nasa Decree of Ecumenism number 9 at number 11, malinaw po ang turo ng simbahang Katoliko. Pero tungkol na sa opisyal na aral, babala Galacia Kapitulo 1 versikulo 18, kahit pa anghel na galing sa langit bababa sa lupa magturo ng maling katuruan ay isusumpa siya. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 11, kung may pupunta sa inyong bahay na magturo ng maling aral, huwag niyong tanggapin. So, malinaw yan sa aral ng mga apostoles. Pero itong ikinakalat ng Seventh-day Adventist na channel sa iyong araw, itutuwid natin dahil nagkakalat ito ng tinatawag na chismis. Sila na siya daw ay isang propeta. So, kinikilala daw na si Malakay isang propeta. Wala namang aral ang simbahang Katoliko na si Malakay, Saint Malakay, of course, siya ay santo, pero di kinikilala na siya ay propeta ng simbahang Katoliko. Dahil halos 80% ng kanyang mga hula daw ay nagkatotoo. At ang sino naman ang nagsabi na
halos 80% na hula ay nagkatotoo. Ang simbahang Katoliko ba o sila lang? Yun ang problema. Yung opisyal na aral ng simbahang Katoliko binaluktot ng ibang sekta. Yung hindi opisyal aral, yon ang ikinakalat ng ibang mga sekta, hindi lang sa channel sa iyong araw na isang Seventh-day Adventist, yung iba pa, no, na nagkakalat na ang hula ni Saint Malachy daw ay huling Papa si Pope Francis at matatapos na ang mundo. O ito'y magugunaw. Kagulat nito, ipinakita sa kanya, ayon sa kanyang libro, ang nakakatakot na pangyayari sa huling kapanahunan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Malachy Morger o Saint Malachy ay ang kauna-unahang Irish bishop na kinanonize ng Roman Catholic Church. At hindi lamang iyan, kinikilala siya bilang isang propeta. Itinuwid natin, hindi siya ang napakaunang santo na kinanonize, no? Ang napakaunang santo ay si Saint Aldaric na kinanonize noong taong 993 ni Pope John the 15. No, 'yan po. Sapagkat marami sa kanyang mga sinabi ay nagkatotoo. At isang malaking revelasyon ang binanggit ni Saint Malachy patungkol sa huling kapanahunan at patungkol sa katapusan ng mundo, na binabanggit niya na ang katapusan daw ng mundo ay magaganap sa ating kapanahunan. Oo mga kaibigan, ang binabanggit ng Biblia, umaangkop ang sinasabi ni Saint Malachy na katapusan na raw ng ating mundo, na kung ating mapapansin, kahit na hindi siya kinikilala bilang propeta ng karamihan, makikita natin at mababasa natin sa banal na kasulatan. Una, kahit hindi daw kinikilala na propeta ng karamihan, di naman talaga kinikilala ng simbahang Katoliko si Saint Malachy bilang propeta. Lilinawin natin yan, mga kapatid. At ang alleged na tinatawag prophecy attributed to Saint Malachy, tinatalakayan ni Jimmy Akin, isang converted pastor, mga kapatid, na sabi niya, yon ay forgery. Forgery pero ginagamit ng ibang sekta. Ito si Jimmy Akin. The prophecy of St. Malachy or Malachi, however you want to say it, is we have to clarify for people who may not be aware of what that is. Irish bishop, right? Yeah, there was apparently an Irish bishop named Malachy or Malachi who allegedly... So may santo. Ito ang nilinaw. Meron tayong santo sa Ireland na isang obispo na ang pangalan ay si Saint Malachy. Wrote a prophecy of the popes is another name for it, in which... Pero iba na naman, itong sinasabing propesya kaugnay sa mga santo papa. No? It's a series of phrases describing different popes between his own day and supposedly the end of the world. So may lumitaw kasi sa bagong panahon na aklat na attributed sa pangalan ni Saint Malachy kaugnay sa mga Santo Papa, at ito din ang sinasabing may huling Santo Papa, aabot ng Antikristo at matapos ang mundo. Although it doesn't actually say that. And these descriptors are somewhat cryptic, but they seem to be fairly accurate down to about the year 1590. And then after 1590, they become much... Yung aklat na yan, may mga accuracy sa kanyang hula sa naturang mga taon, pero less reliable as clear descriptors of the Pope. Ano daw? In 90, they become much less reliable. Hindi na reliable sa pagdating ng ating kapanahunan. Clear descriptors of the popes. And since they were first published in 1595, that has led many people to suggest that they were a forgery, that were written at that time. Yeah. And that's why they seem
unusually accurate before about 1590 and much less accurate after about 1590. And so the church does not recognize this O, as see? So, yun ang official ha. Hindi yan pinaniwalaan ng simbahan, pero para sa ibang sikta, mahigit pa sa pagkasanto daw dahil kinikilala ng simbahan katoliko na propeta. Hindi naman yan totoo. Okay. as a private revelation, and neither do any scholars that I'm aware of. And so I would say that one should not put a lot of weight on this. And as far as whether we're in the end times now, in a sense, yes, as the Inquirer alludes, because the end times, in a sense, began with the ministry of Jesus. But there's another sense in which we're in the end times. We're all going to die individually, and for each one of Oh, yan. Yung huling panahon, nilinaw yan ni Jimmy Akin na nagsimula na. Nagsimula na ang huling panahon. Kailan? Sa panahon pa lang ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang nilinaw ng ating isang converted. No? Kaya nga, may hula sa unang Juan 2:18, 19 na nandito na ang mga antikristo. Sino yung mga antikristo? Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Tuloy natin. us, that's going to be the end of this life, even if it's not the end of the world. And so we all have to be prepared because we don't know when our own hour will come. And so we need to heed Jesus' exhortation to watch spiritually and be prepared. I understand that Peter the Roman is the last one listed. That's correct, yes. And I don't know exactly how you would relate that to, and I don't know how you would relate that in this case. Yan Okay, Mark. ang pahayag ni Jimmy Akin na dating converted, isang converted Protestant minister na ngayon Catholic apologist. Kaugnay sa alleged prophecy attributed to Saint Malachy. No? Di yan official ng Simbahang Katoliko. Na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Maging ang Nandito na talaga tayo sa huling panahon. Mula pa sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nagsimula na ang huling panahon, mga kapatid. At yun, maraming salamat po, Sir Rick. No? Marami ng mga lumitaw na San Mateo 24:24 na mga bulaang propeta, mga mangangaral, at dami na mga sikta na yung mga inosente ay natangay dahil sa maling akala. Tuloy natin. mga sayentipiko ay binabanggit nila na hindi na magtatagal ang ating mundo. Kaya kahit sa anong sangay, makikita natin na papunta na ang ating mundo sa pinakanakakatakot at nakagigimbal na biblical apocalypse. Ang pinakasikat na propesiya ni Saint Malachy ay ang propesiya ng mga popes. Nagiging sikat ang propesiya, alleged prophecy attributed to Saint Malachy sa ibang mga sikta dahil itong propesiya ginagamit talaga sa ibang sikta na hindi naman opisyal na aral ng Simbahang Katoliko dahil malinaw naman, no? Forgery ang naturang prophecy. Kanyang inilarawan ang mga papa na uupo sa Roman Catholic at hinulaan niya rin ang ika-112 na pope na uupo na ang pangalan niya ay Petrus Romanus at siya raw magiging last pope bago ang katapusan ng mundo. O paano na nahulaan niya na Petrus Romanus ang pangalan sa ika-112 na papa? At paano nahulaan niya na ang Petrus Romanus daw ang ika-112 na Santo Papa at siya ang huling sandali ating tingnan. Siya ang huling papa daw. Paano magiging huling papa
iyan na nasa 260 266 na at matapos ang conclave, so meron ng 267 na papa. Oh. So, mag-ingat sa mga ganito mga kapatid. No? 112 na popes daw. Oh. Sino ba ang 112 na popes? Na yun daw lilitaw ang Antichrist. Ang sabi nila na ang 110 daw umano na papa si Pope John Paul II. Ang 111 daw na papa ay si Cardinal Joseph Ratzinger. At yung 112 daw na papa, ang sabi nila ay si Pope Francis, yun ang tinatawag nila na Antichrist. Paano naging 112 na 266 na siya mula pa sa linya ni San Pedro? Tuloy natin. Noong 1139, habang naglalakad si Saint Malakay papunta ng Roma, siya ay na-strike ng isang vision. Ipinakita daw sa kanya ng buong may kapal ang patungkol sa isang nakagigimbal na vision patungkol sa katapusan ng mundo. Ibinanggit niya ang 112 na popes na uupo sa Roma bilang magiging mga ulo ng Roman Catholic Church bago upo ang pinakahuli na si Petrus Romanus. Isa sa mga nakagigimbal na mga Latin phrases na kanyang napakinggan mula sa isang vision ay ang mga salitang Patos Angelicus, Pater Nota, Flos Florum, De Meditate Lunae, De Labore Solis, Gloria Olivae, Petrus Romanus. At ang nakakamangha mga kaibigan, kanyang nahulaan ang mga papa na uupo sa huling makapanahunan, katulad na lamang ang Code of Arms na Flos Florum o Flower of the Flowers na prinidik niya na ito ang Code of Arms ni Pope Paul VI, habang si Pope John Paul II ay napredict niya ang Code of Arms niyang De Labore Solis. At napakasignificant nito sapagkat ipinanganak si Pope John Paul II noong May 18, 1920 sa panahon ng total solar eclipse, habang nung funeral niya noong April 8, 2005 ay total solar eclipse pa rin, na nakakamangha ng ibig sabihin ng De Labore Solis ay from the labor of the sun, of the eclipse of the sun. At sinundan ito ng pang 111 na si Gloria Olivae or Glory of the Olives. Dahil ang Code of Arms mga kaibigan ni Pope Benedict XVI ay olives. Ito ay hango sa koneksyon ni Pope Benedict XVI sa Order ng Olivetan. At ang napili na Benedict na pangalan ni Joseph Ratzinger ay hango kay Saint Benedict of Nursia, na founder ng Benedictine Order na sangay sa isang branch ng Olivetans, na nakakamangha na talaga namang nakagigimbal ang propesya ni Saint Malakay patungkol sa mga papa na uupo bago ang katapusan ng mundo. Oh, ayan. Binanggit ang Santo Papa na ika-112 na Santo Papa na yun daw ay Petrus Romanus. Paano na hulaan na ang ika-112 na Santo Papa napili sa Abril 11 taong 896 at namatay din sa 15 days lang yan. Kung si Pope John Paul I ay 33 na araw, ang ika-112 na Papa, napili siya Abril 11 taong 896 at namatay sa Abril 26. Ngayon, 26 ngayon, no? Taong 896, walang iba ang pangalan niya, ang pinili niyang pangalan ay Papa Bonifacio VI. Papa Bonifacio VI, yon ang pinili niya na pangalan.
So pinalitan siya sa ika-113 na papa na napili sa May 22, 896 at namatay sa August 14, 897. Isang taon at 84 na araw ang papasi. Yon. Paano sinasabing nahulaan? Okay, tuloy natin. At ang pinakahuli na binabanggit niya ay ang ika-112 na Pope na ang pangalan niya ay Petrus Romanus. O, ika-112 na Pope daw ang pangalan Petrus Romanus. Paano nahulaan na ika-112 kung tingnan mo sa lista ng Santo Papa mula kay San Pedro hanggang ika-112, ang ika-112, ang pangalan ay Pope Boniface VI. Sa loob ng 15 araw lang ang kaniyang papasi. Dahil napili siya Abril 11, 896 Anno Domini at 896 Anno Domini, namatay siya sa Abril 26, 896. Ang pinalitan niya, ika-111 na Papa, si Papa Formosos na napili sa October 891 at namatay sa Abril 4, 896. Yun po ang talaan ng Santo Papa. Tuloy natin. Ika pa niya dito, in the final persecution of the Holy Roman Church, there will sit Petrus Romanus, Peter the Roman, who will pasture his sheep in many tribulations, and when these things are finished, the city of 7 hills, Rome, will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. The end. Mga kaibigan, nakakamangha lamang sapagkat ang binabanggit na Peter the Roman ay ito ay si Pope Francis na elected na pang 112 na Pope sa Roman Catholic Church. Paano masasabing pang 112 na Papa si research naman pag may time. Si Pope Francis ay ika-266 na Santo Papa. Hindi siya pang 112 na Papa. Kundi 266 pag makapili ng bagong Papa sa Papal Conclave, bale, meron ng 267 na Papa. Tuloy natin. At kung iyong mapapansin, ang pangalang Francis ay galing kay Saint Francis of the Assisi na ang tatay ay si Pietro o Peter. At ang nakakamangha mga kaibigan, ang tawag kay Francis of the Assisi ay Peter. At kung ating mapapansin mga kaibigan, accurate ang binabanggit ni Saint Malakay patungkol sa huling kapanahunan sapagkat Accurate daw ang binanggit sa huling kapanahunan. Paano nagiging accurate yan na sinabing ika-112 na Papa si Pope Francis, samantalang sa lista ng Santo Papa ika-266 siya. Kaya nga nilinaw natin na itong alleged prophecy of Saint Malakay, mga kapatid, ay forgery ito. Hindi ito opisyal ng Simbahang Katoliko, pero ginagamit ito ng mga anti-Catholic sa panakot. No? Talaga namang darating talaga ang wakas at nandito na tayo sa huling mga araw. Kaya maghanda tayo, lalo na sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na natangay, no? To make his message known is our response.